Ipinakita ni Yu sa doktor ang isang account at sinabing mayroong 310,000 sa account. Kaya maaari ipagpatuloy ng pamilya ang paggamot. Sinagot iyon ng doktor. Sinabi pa ng doktor na bagamat mahal ang ospital, hindi madaya ang ospital. Kaya ang pamilya ni Yuwo ay makakakuha ng pinakamahusay na paggamot. Nagpasalamat si Yuwo sa doktor sa pagiging handang maniwala sa kanya sa pagbibigay sa kanya ng oras upang mangolekta ng pera. Matapat na sinabi ni Yuwo na malaki ang utang na loob niya sa doktor na yon. Tanong ng doktor kay Yuwo na huwag magpasalamat dahil obligasyon ito na dapat gawin ng isang doktor mula sa kanyang puso. Lalong namangha ang doktor sa binata sa kanyang harapan bukod sa napakabilis niyang pagpapagaling sa sarili. Nakuha rin ng binata ang 300,000 yuan sa napakaikling panahon. Sa kanyang opinyon, si Yuwo ay lubhang kawili-wili. Pagkaalis ng doktor, humingi ng tawad si Yunfei sa kapatid niya dahil hindi niya nagawang protektahan ang mga magulang nila. Nanginginig pa ang katawan ng dalaga sa pagpipigil ng luha, na pagtanto niyang sa kasalukuyan ay nanghihina siya na hindi niya kayang protektahan ang kanilang mga magulang. Hinaplos ni Yuwo ang ulo ng kanyang kapatid at hiniling na huwag sisihin ang sarili. Talagang sinabi ni Yuwo na kasalanan niya ang hindi pagbabalik sa oras at sa huli ay pinahihirapan silang lahat dahil sa hindi pagbabalik sa tamang oras kahit nagawa niyang lahat. Habang si Yunfei ay nagmura at nagsisi dahil sa pagkakalason. Sabi ng babaeng ito, kung hindi lang siya nalasan ay makakasali siya sa kompetisyon sa kanyang paaralan sa Moro. Kahit na gusto talaga ng babae na makilahok sa kompetisyon at manalo sa ganoong paraan, magagamit niya ang bonus na 300,000 yuan para mapabuti ang buhay ng kanilang pamilya, ngunit ngayon ay hindi siya makakasali sa kompetisyon. Nang marinig ni Yuwo ang tungkol sa kompetisyon, naging interesado at nasasabik siya. Tinanong niya kung ang kompetisyon ba na ito na ginanap ng paaralan taon-taon. Narinig ni Yuwo na ang mga bonus na ibinigay para sa kompetisyon ay napakalaki. Kinumpirma ni Yunfei ang sinabi ng kanyang kapatid. Usap-usapan na ang bonus para sa taong ito ay tumaas at aabot na sa 500,000 yuan. Kaya't si Yuwo ay mas nasasabik nang marinig niya yon. Pagkatapos ay sinabi ng binatang ito sa kanyang kapatid na babae na isagawa ang paggamot ng mahinahon at iwanan ang mga usapin sa pera at kompetisyon sa kanya. Desidido si Yuwo na manalo at makuha ang bonus na yon. Sa susunod na araw sa campus, nagtipon-tipon ang lahat ng mga estudyante sa napakalawak na main hall. Tinatanggap ng komite ang lahat ng mga mag-aaral na gustong sumali sa taunang kompetisyon ng kanilang unibersidad. Dahil mayroong mga alingaw-ngaw tungkol sa malaking bilang ng mga bonus na matatanggap. Sa pagkakataong ito, ang komite ay gagawing malinaw na ang mga alingaw-ngaw na ito ay magiging malinaw na ang mga alingaw-ngaw na ito ay totoo. Ang panimulang bonus sa taong ito ay umabot sa 500,000 at ayon sa antas ng pagkumpleto, ang mga karagdagang bonus ay didagdag ng walang anumang mga paghihigpit. Nang marinig ito, agad na naghiyawan ang lahat ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng komite kung bakit ngayong taon ay may malaking bonus. May sponsor kasi mula sa Hammer Group. Right after the organizers said this, lumabas si Miss Mo sa stage. Dala ang 2 aides niya. Hiniling ng mga organizer na palakpakan ang lahat kay Miss Mo. Siyempre, lahat ng mga estudyante ay agad na naghiyawan at masigasig na nagpalakpakan para kay Miss Mo. At sa Handle Group, pinupuri nila ang nakakasilaw na kagandahan ni Miss Moore. Pagkaraan ay inihayag ng committee na ang final winner ng competition ay makakapasok sa Handmill Group automatically. Nang marinig iyon, mas lalo pang natuwa ang lahat ng estudyante dahil alam nilang nasa top 10 ang grupo sa listahan ng Dungeon Score ayon sa kanila. Kumpara sa mga bonus, ito ang pinakamalaki at pinakamahalagang regalo. May nagsasabi pa nga na ang pagpasok sa grupo ni Mo ay kapareho ng pagpunta sa tuktok ng mundo. Habang si Yuwo, na nakatayo sa gitna ng mga disipulo, ay naisip na matagal na niyang narinig ang tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng mga pangunahing grupo na napakabangis at ang mga mahistrado ng mga pangunahing grupo. Pero nalaman na lang niya na gusto ni mismo na pumili ng talentadong bata mula sa unibersidad. Bagamat mukhang naiinip, hindi mahalaga dahil ang pangunahing layunin ni Yuwo ay ang bonus. Pagkatapos nito, nagpakita ang komite ng isang higanteng hologram screen at ipinaalam sa lahat ng mga estudyante na ang kompetisyon sa piitan sa pagkakataong ito ay isang shadow forest, na may average na antas ng halimaw na 5 hanggang 10. Nagulat ang ilang estudyante nang marinig ang pangalan ng shadow forest dahil ang lugar na iyon ay ang pinakamataas na antas ng piitan sa kanilang unibersidad, at hindi umano matagumpay na nalinis ng mga estudyante ang lugar.
Bukod dito, ang pinakamababang halimaw sa lugar na iyon ay nasa level 5. Samantala, ang average na antas ng mga mag-aaral sa paaralang iyon ay 5 lamang. Inisip talaga ni Yuwo na ang huling amo ng piitan ay isang shadow triumph, na ang antas ng halimaw ng puno ay mukhang nakakatakot dahil ang laki nito ay matayog na parang isang mataas na gusali. Masayang ngumiti si Yuwo, nakita ang halimaw dahil naisip na niya ang amoy ng bonus na pera. Hiniling ng komite sa mga bata na huwag mag-alala dahil kahit napakahirap ng piitan, mayroon ding dalawang mekanismo ang modelo, ito ay ang mga sumusunod PvP at PV. Ang ibig sabihin ng PvP ay maaaring umatake ang mga manlalaro sa kapwa manlalaro o makipaglaban sa mga kalabang koponan. Habang ang PV ay nangangahulugan ng player versus environment, na nangangailangan ng mga manlalaro na labanan ang mga halimaw sa paligid ng dungeon environment. Batay doon, ang kompetisyon na ito ay magbibigay daan sa mga mag-aaral na bumuo ng mga koponan na may maksimum na 5 tao. Muling naghiyawan ang lahat ng mga estudyante. Dahil pakiramdam nila ay may pagkakataon silang manalo. Naisip nila na kung maaari silang magtulungan bilang isang koponan, hindi magiging mahirap talunin ang isang level 10 triumph. Ngunit sa kabilang banda, may ilang mga mag-aaral na nag-iisip na ang paraan ng pakikipaglaban sa kapwa manlalaro ay maaaring maging napakahirap. Kaya kinailangan nilang bantayan ang mga sneak attack mula sa ibang mga koponan sa lahat ng oras mula sa lahat ng mga pamamarang ito. Naisip ni Yuwo na gusto ng paaralan na sanayin sila sa aktwal na mga kasanayan sa pakikipaglaban at kaligtasan. Ang isa sa mga estudyante ay biglang nagtaas ng kamay at nagtanong kung paano matutukoy ang mananalo kung sila ay nasa parehong koponan. Ipinaliwanag ng napakasira-sira na prinsipyo na ang kompetisyon na ito ay nangongolekta pa rin ng mga puntos para sa bawat individual, ngunit ang mga puntos na nakuha mula sa pagkatalo sa Tree Fairy Shadow ay hahatiin ng pantay-pantay sa loob ng koponan, kaya ang Tree Elf ay may pinakamataas na puntos, kaya ang tagumpay ay makakamit lamang para sa mga pangkat na umatake dito at inaatake. Nagbigay din ang punong guro ng karagdagang impormasyon na upang maipadama sa lahat ng mga estudyante ang kapaligiran ng isang tunay na labanan, maaari nilang kunin ang mga puntos ng ibang koponan at gawin ang mga ito ng kanilang sariling mga puntos. Ngunit naisip agad ng karamihan ng mga mag-aaral na ito ay isang napakalupit na tuntunin. Dahil ito ay kapareho ng paghikayat sa pagnanais na magpatayan sa mga kapwa mag-aaral. Ngunit hindi pinansin ng principal ang pag-aalala ng kanyang mga estudyante at agad na binuksan ang gate ng piitan habang sinasabing nagsimula na ang kompetisyon. Ngayon, ang lahat ng mga kalahok ay abala kaagad sa paghahanap ng kanilang mga miyembro ng koponan, ngunit tulad ng dati, walang nais na maging sa parehong koponan tulad ni Yuwo. Kinukutsa pa nila ang binata bilang basura na pinayagan pa rin ng paaralan na makilahok. Malupit pa nilang hiniling sa ibang mga disipulo na mag-ingat kung sasali ka sa kanilang pangkat si Yuwo. Pinili ni Yuwo na iwanan ang mga estudyanteng nang uuyam sa kanya, sa pag-aakalang kahit na magmakaawa sila sa akin sa hinaharap, hindi gustong makasama ni Yuwo ang mga taong iyon. Tsaka, ayaw niya ng dagdag na pasanin, kaya naisip ni Yuwo na mas madaling maglakbay ng mag-isa. Agad siyang lumapit sa isang babaeng guro at sinabing gusto niyang magparehistro sa guro. Tinanong ng guro kung nasaan ang pangkat ng binata. Matigas na sagot ni Yuwo na nag-iisa siya para agad siyang irehistro ng guro. Nag-alala ang guro dahil nasa level 3 pa lang ang binata. Naisip niyang masyadong delikado ang mag-isa, kaya pinayuhan niya si Yuwo na maingat na pumili ng makakasama. Biglang lumitaw si Liu Fang at sinabihan ang guro na huwag pansinin si Yuwo. Sa aking palagay, basura lang ang binata, kaya dapat pumasok ang binata doon at isakripisyo. Dumating ang dalawa sa mga kasamahan ni Liu Fang at agad na sinabihan si Yuwo na humingi ng tawad kay Liu Fang para sa insidente kahapon. Pinukaw din nila si Liu Fang na bugbugin muli si Yuwo. Ang blonde na lalaki ay nagsabi na si Yuwo ay dati niyang elder brother, kaya siya ay tumulong upang si Yuwo ay hindi masyadong mapilitan. Kaya nagtanong si Liu Fang. Siya ay nararapat na natutulog sa lupa at tumatahol na parang aso kung si Yuwo ay handa na gawin iyon, pagkatapos si Liu Fang ay handang dalhin siya sa piitan. Agad namang natawa ang dalawang kasamahan ni Liu Fang, nang hindi inaasahan ang sinabi ng kanilang amo. Itatanong ni Yuwo kung paano tatahol si Liu at mabilis na ginaya ang tunog ng tahol ng aso. Pagkaraan ay paalis na sana sila. Sa sandaling ito napagtanto ni Liu Fang ang kanyang katangahan. Mabilis na itinaas ni Liu Fang ang kanyang braso at naghanda na hahampasin si Yuwo, na naglakas loob na bitag siya. Ngunit bigla silang hinarang ng guro ng registrar.
Sabi nung babaeng teacher. Kung gusto nilang lumaban, pagkatapos ay lumaban muli sa dungeon dahil hindi sila makakatanggap ng mga puntos kung maglalaban sila sa lugar ng paaralan. Nang marinig ang sinabi ng guro ay nainis ang blonde na lalaki at tuluyang napigilan ang galit. Habang naglalakad papasok sa piitan bago talaga pumasok sa piitan. Lumingon si Liu Fang kay Yuo at tinanong ang itim na buhok na pampaputi o huwag tumakbo palayo sa akin dahil gusto kong maghintay para kay Yuo sa loob ng piitan. Sa oras na iyon casual na sinabi ni Yuo na walang mga hindi malinaw na salita sa kanyang diksyonaryo. Pagkatapos na pumasok si Luo Feng at ang kanyang grupo sa piitan, tatanungin ni Yuo ang guro kung maaari niyang makuha ang entry card. Inabot ng babaeng guro ang isang card. Habang sinasabi ng guro kay Yuo, ang kanyang tapang ay kapuri-puri, ngunit sa huli, umaasa pa rin siya sa lakas ng pananalita niya, dahil si Yuo ay nagpumilit na sumali sa kompetisyon. Ang tanging nagagawa ng guro ay good luck sa binata. Matapos matanggap ang kanyang entry permit, si Yuo ay pumasok sa kompetisyon ng piitan na may seryosong mukha. Inaasahan ng binatang ito na magkakaroon siya ng napakasayang palabas sa loob ng piitan. Bago pumasok si Yuo sa piitan, pinagmamasdan siyang mabuti ni Miss Mo at napagtanto na ang binatang ito ang taong nakilala niya sa black market kahapon. Sa kanyang opinyon, si Yuo ay lubhang kawili-wili. Kung hindi lamang ang binatang ito ay nasa level 3 pa, ngunit siya ay naglakas loob na pumasok sa black market at kahit na naglakas loob na pumasok sa dungeon feminist 10 ng mag-isa. Inaabangan ng magandang babaeng ito sa likod. Habang si Yuo ay naglakas ng loob nang siya ay tuluyang mapunta sa piitan, malalaman ni Yuo na ang panimulang lokasyon ng bawat koponan na papasok sa piitan ay sadyang random. Ito ay upang maiwasan ang iba't ibang mga koponan na nasa isang lugar at maiwasan ang pakikipaglaban ng maaga. Isa rin itong kalamangan para kay Yuo. Ang binatang ito ay agad na tumakbo sa piitan at pumatay ng ilang maliliit na halimaw na gagamba na lumitaw sa kanyang harapan at nakakalat. Sa palagay ni Yuo, ang pag-clear sa mga halimaw ng isa-isa ay tumatagal ng mas maraming oras kaysa sa naisip. Napagtanto ng binatang ito na kung gusto niyang manalo, gusto daw niyang manalo. Kinailangan niyang pumatay ng mas mataas na antas ng mga halimaw. Sinubukan ni Yuo na sundan ang ilang maliliit na halimaw na gagamba na gumigapang sa mga palumpong. Habang patuloy silang sinusundan, dinala nila si Yuo ng palalim sa kagubatan. Lalong nabigla si Yuo nang tumingin siya sa paligid at nakakita ng pulang sapot na pag-aari ng isang pulang gagamba. Bukod dito, sa itaas ng lambat, mayroong isang batang babae na nakulong. Walang malay ang babaeng nagngangalang Ruin Tanten. Tila nahimatay ang dalaga mula nang mahuli ng halimaw na pulang gagamba. Dahan-daang iminulat ni Tianjin ang kanyang mga mata, at nang maalala niyang nahimatay siya matapos atikihin ng isang halimaw, biglang nagulat ang dalaga at napalingon sa paligid, ngayon lang siya humiwalay at napagtanto na siya ay nahuli ng halimaw na gagamba. Sinubukan ng dalaga na sumigaw para humingi ng tulong, ngunit aakyat ito sa tuktok ng puno kung saan nahuli ang dalaga. At agad na pinatahimik ang dalaga kung ayaw nitong bumalik ang halimaw na gagamba. Nagulat pa si Tianjin nang makita ang hitsura ni Yuo na isang level 3 na binata na hindi nakapag-upgrade. Tinanong ni Tianjin kung paano siya nakapasok sa isang mapanganib na piitan. Sinabihan kaagad ng dalaga si Yuo na pumunta at iligtas si Alf bago bumalik ang halimaw na sumalakay at umatake. Ngunit hindi ako patatawarin ni Yu Yunfei dahil si Tianjin ay mabuting kaibigan ni Yunfei. Kung mabaigo kong protektahan si Tanchin, hindi ako patatawarin ni Yunfei. Taos-pusong pinasalamatan ni Chenjon si Yuo para sa kanyang kabaitan, ngunit pinilit niyang hilingin sa kanya na umalis. Sa aking palagay, si Yuo, na nasa level 3 pa lang, ay hindi maaring makalusot sa spider web at mailigtas si Tianjin. Bukod dito, tinatalo ang isang halimaw na gagamba na nakarating dito. Napangiti si Yuo nang marinig ang impormasyong yon. Hindi niya akalain na ang elite class na halimaw na gagamba ay umabot lang sa level 8. Pagkatapos ay mabilis niyang susunugin ang lambat sa kanyang kamay hanggang sa masunog ang buong lambat. Nagulat si Tangent nang makitang nasunog ang lambat nang hindi siya nasasaktan. Pagkatapos ay sinabihan ni Yuo si Tangent na maghanap ng team dahil napakadelikado kung mag-isa ang babae, ngunit biglang bumagsak ang isang patak ng uhog sa balikat niya. Tumingala ang binata at nakita ang isang pulang halimaw na gagamba sa itaas mismo nila. Mabilis na itinulak ni Yuo si Tianjin pababa para maiwasan ang berdeng putik na iniluwa ng halimaw. Kinailangan ni Yuo na kumilos ng napakabilis dahil ang putik ay lubhang nakakalason.
Ang dalawa sa kanila ay nahulog sa isang malaking spider web bridges at sa pagtatapos ng araw, silang dalawa ay stuck sa isang malaking spider web bridge. Pareho silang nagpanik at nahirapang magising. Dahil pareho silang nahulog sa isang pila. Habang nagpupumiglas pa silang bumangon ay bigla na lang nabalot ng sapot ng gagamba ang kanilang mga katawan hanggang sa dumikit sila ng napakahigpit sa katawan ng isa't isa. Sa isang estado ng gulat, tulad ngayon, ang Platypus ay makasigaw na lamang ng galit. Natatakot ang dalaga na mamatay siya. Ngayon, pinaalalahanan ni Yuwo ang dalaga na huminahon. Dahil kung patuloy niyang gagalawin ang backlog ng kanilang mga katawan ay lalong humihigpit. Nakikita ang kalagayan ng kanyang katawan. Ngayon, naramdaman ni Yuwo na siya ay nakulong ng gagamba na nagtataglay ng ECEU no. Nasa kanya ang sistema, ngunit kahit na ang kanyang lakas ay nadagdagan ang kanyang karanasan at ang pakikipaglaban ay kulang pa rin at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay masyadong nakamamatay, kailangan niyang maging mas maingat at magtrabaho ng husto sa hinaharap. Biglang tumalikod ang halimaw na pulang gagamba, naiwan silang dalawa. Inakala ni Tianjin na walang gana ang halimaw na makita sila upang mabuhay, ngunit ipinaliwanag ni Yuwo ayon sa mga gawin ng mga pulang gagamba ay nangingitlog sila sa katawan ng mga taong nahuli nila upang magkaanak. Ngunit dahil wala na ang halimaw, ito ay ibig sabihin ay hindi pa siguro handa ang itlog at babalik kapag puno na ang itlog at puno na ang hangin. Nang marinig ito ay natarante si Tianjin at mas naging histerikal. Habang si Tianjin ay patuloy na umikot at naging mas tumataas ang paghi-hysterical. Natarante siyang namilipit hanggang sa dumikit ito sa sensitibong bahagi ni Yuwo. Nagpanik ang binata dahil kung patuloy silang makulong ng ganoon ay maaaring may mangyari na delikado. Napagtanto din ni Yuwo, masyadong mahigpit ang pagkakakulong kay Tianjin kung pipilitin niyang gamitin ang firepower ng Emperor Qin account, kung gayon masasaktan nito si Tianjin. Sa wakas, nagpasya si Yuwo na gupitin ng mano-mano ang spider web. Sinubukan ni Yuwo na kagatin ang lambat sa paligid niya, ngunit hindi naintindihan ni Tianjin. At naisip na gusto mag-take advantage sa kanay. Mabilis na pinaalalahanan ni Yuwo ang tensyon na panatilihin ang kanyang imahinasyon at maging kalmado. Sinikap ni Yuwo na basagin ang bawat lambat sa harapan ni Tianjin. Nagpapasalamat siya na ang lason ng sapot ng gagamba at kakatanggal lang kaya hindi pa ito mahirap. Sa una ay pipilitin ni Yuwo na alisin ang lambat ng mag-isa. Ngunit pagkatapos ay pinilit niya si Tianjin na tumulong. Imbes na tumingin lang at gumawa ng kakaibang ingay. Sa wakas, nagtulungan silang dalawa sa pagkagat ng lambat sa kanilang paligid para mabilis itong makalabas. Nagpatuloy sila sa pagtatalo sa buong prosesong ito. Nainis si Yuwo dahil mali ang pagkagat ni Tianjin, at patuloy na gumagawa ng kakaibang ingay at patuloy na gumagawa ng kakaibang helanghing. Gayunpaman, sa wakas ay nakatakas sila mula sa lambat. Napaiyak si Tianjin sa tuwa at nakaramdam ng labis na pasasalamat dahil nakatakas siya. Pinaalalahanan ni Yuwo ang babae na tumigil sa pagiyak at tumakbo kaagad. Tumanggi si Tianjin na sundin ang mga tagubilin Yuwo. Dahil mahina pa rin ang kanyang mga binti. Sa kasamaang palad, may ingay na nagmumula sa mga palumpong, na nangangahulugan na malapit nang bumalik ang higanteng pulang gagamba. Hiniling ni Yuwo kay Tianjin na maghanap ng team. Habang ang binatang ito ay haharap sa pulang halimaw na gagamba, nagtatanong ang isang nag-aalalang tensyon kung bakit gustong kumilos ni Yuwo na parang isang bayani, kahit na si Yuwo ay isang level 3 player. Kailangan din niyang isipin ang tungkol sa kanyang kaligtasan, ayon kay Tianjin na ang buhay ay magtatapos sa loob ng ilang segundo kung siya ay maglakas loob na labanan ang antas 8 elite monster. Kaya si Tianjin ay gusto imbitahan Yuwo na tumakbo ng magkasama. Ngumiti si Yuwo, ay ngumiti ng palihim at mariing sinabing hindi ako pumunta sa lugar na yon para maging biktima o para habulin at tumakas. Ang orihinal na layunin nito ay paghunting. At saka, natrap lang ako at nasuffocate ng pulang spider web, kaya gusto kong maghiganti sa halimaw na yon. Naglalakad si Yuwo sa pinanggagalingan ng tunog sa mga palumpong, habang pinapagana ang apoy sa kanyang mga bisig at ang mga obispo. Sa wakas, isang pulang gagamba ang lumitaw sa harap nila. Natarante si Tianjin, nang makita ang napakalaking halimaw, ngunit malupit pa ring pinaalalahanan ni Yuwo ang batang babae na huwag makialam o hamarang sa kanya. Noong nag-aaway, hiniling ni Tianjin na payagan siyang manatili upang tumulong sa paggamot sa mga sugat ni Yuwo dahil siya ay isang level 5 na doktor. Pero hindi pinansin ni Yuwo ang sinabi ni Tianjin. Gumawa si Yuwo ng isang malaking apoy upang palibutan ang katawan ng halimaw ng gagamba,
Pagkatapos ay dahan-daang naglakad patungo sa halimaw sa nakaka-relax na paraan. Sinabi ni Yuo na ilalabas niya ang kanyang galit dahil nasaktan ang kanyang pamilya ng halimaw na gagamba. Agad na inilabas ni Yuo ang kanyang flame sword, nang makitang nakaramdam ng panganib ang halimaw na gagamba. Kaya inaatake ito ang brutal ni Yuo. Tumalon si Yuo ng mataas para maiwasan ang pag-atake ng spider monster. Nagawa pa ng binatang ito na kutsain ang kakayahan ng pulang halimaw na gagamba, na hindi maihahambing sa inaakala ni Yuo na katulad ng multong gagamba na natalo ni Yuo dati.